Muli akong nabuhay, nang makita ko ang nahuhulog na paso mula sa itaas na babagsak na sa asawa ko. Pinili ko na lang tumitig at walang gawin. Dahil sa nakaraan kong buhay, nang babagsak na sa asawa ko ang pasong iyon, hindi ko inisip ang sarili kong kaligtasan. Tumakbo ako para iligtas at itulak papalayo ang asawa ko. Ang kapalit, ako ang nabagsakan at nagkaroon ng matinding pinsala sa ulo. Napunit ang retina ko kaya tuluyan akong nabulag. Pero ang malala, ang naghulog pala ng paso ay ang lalaking pinakamamahal ni Leo Ruyan. Nang malaman ito ng asawa kong si Leo Ruyan, agad niya itong pinatawad nang hindi man lang ako kinokonsulta. Nangako pa siyang aalagaan daw niya ako. At siya raw ang magiging mga mata ko. Pero, mismong sa kaarawan ko, nagpumilit siyang isama ako sa pag-akyat ng bundok. Pagdating namin sa tuktok, iniwan niya akong mag-isa roon. Sa sobrang kaba at takot, namali ako ng apak. Nahulog ako sa bangin. At doon na ako binawian ng buhay. Habang si Leo Ruyan, yakap-yakap ang kanyang unang pag-ibig habang nakatayo sa tuktok ng bundok. Tumatawa sila ng pagkalakas-lakas at walang awa. Chen Mo, hindi ka nababagay sa akin. Mula ngayon, mapapasamin na ni Asheng ang lahat ng yaman mo. Naiwang palutang-lutang sa hangin ang kaluluwa ko. Pinanood ko silang magpakasal at magkaanak, habang nagpapakasarap sa mga bagay na dapat ay sa akin. Sukdulan ang galit ko. Pero hindi ko inasahan, pagdilat ng mga mata ko. Bumalik ako sa araw kung kailan mangyayari ang insidente sa paso. Chen Mo, bilisan mo naman, magsisimula na ang art exhibit. Saglit na nablangko ang utak ko. Maya-maya pa, napagtanto kong nakatayo kami ng asawa ko sa tapat ng art exhibit. Muli akong nabuhay. Bumalik ako sa araw bago ang malagim na aksidente. Pero ngayon, hinding-hindi ko na siya ililigtas. Gustong-gusto kong mapanood ng harapan. Kung ano ang mangyayari sa sikat na pintor kong asawa kapag mismong ang pinakamamahal niya ang nagpahamak sa kanya. Ano kayang magiging reaksyon niya? Nang makita niyang nakatulala lang ako at hindi sumasagot, nainis na si Leo Ruyan. At muli niya akong sinigawan. Chen Mo, hindi ko siya pinansin. Sa halip, tumingala ako at nagmasid sa paligid ng bubong. Nang makita ko ang isang florera na mabilis na nanguhulog, napangiti ako. Ang salarin kung bakit ako nabulag at puno ng galit. Na namatay noon, ay nagpakita na rin sa wakas. Kaya lang, hindi ako ang biktima ngayon. Chen Mo, anong tinutunganga mo dyan? Dal-iyan mo, hindi pa man natatapos ang inis na pagmamadali ni Leo Ruyan. Blaag, sabay na umalingaw-ngaw ang malakas na pagbasag at isang matinding tili. Tiningnan ko si Leo Ruyan na walang malay at nakahandusay na duguan. Hindi ko mapigilan ang tuwa at pananabik sa puso ko. Habang nakatingin sa figure ni Chu Sheng na nagmamadaling umalis sa bubong. Gustong-gusto ko siyang lapitan at purihin na, ang galing ng ginawa niya. Inilit kong pamatak ang dalawang butil ng luha ko. At nagpanggap na sobrang nag-aalala. Mahal ko, anong nangyari sa'yo? Mahal, hindi ka pwedeng mapahamak. Mahal, magsalita ka naman. Humingi ako ng tulong para isakay siya sa kotse. Nagmaneho ako papuntang ospital. Pero sinadya kong dumaan sa pinakamatrapik na kalsada. Gusto ko talagang ubusin ang oras. Para maranasan din ni Leo Ruyan sa buhay na ito. Ang sakit na dinanas ko noong nakaraang buhay ko. Sa ospital, matapos siyang suriin ng doktor. Kritikal ang kondisyon ng misis niyo. Napuruhan ang mga ugat niya sa ulo. Napunit ang retina niya, at malaki ang posibilidad na mabulag siya. Dok, parang awa niyo na po. Iligtas niyo ang asawa ko. Isa siyang sikat na pintor. Paano na siya mabubuhay kung mabulag siya? Tuwang-tuwa ako sa loob-loob ko. Pero sa labas, nagmukha akong kawawa't nasasaktan. Habang umiiyak na nakahawak sa damit ng doktor. Makalipas ang isang linggo, nagising na si Leo Ruyan. Namamagat balot na balot ng benda ang ulo niya. At tuluyan na siyang nabulag. Inaalagaan ko siya ng mabuti. Hindi pa pwedeng mamatay si Leo Ruyan. Kailangan niyang mabuhay. Gusto kong mapanood mismo ng dalawa kong mata kung paano sila magpatayan ni Chu Sheng. Saka lang ako makakapaghiganti para sa nakaraang buhay ko. Bakit wala na akong makita? Mahal, kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan. Kung hindi lang sana ako naging mabagal. Nailigtas sana kita. Sana ako na lang yung nabagsakan. Isang napakahusay na pintor na tulad mo. Tapos ngayon, nabulag ka pa. At nasira pa ang mukha mo. Paano ka na mabubuhay niyan? Napasigaw sa matinding sakit si Leo Ruyan. At muli siyang hinimete. Mabilis kong inasikaso ang paglabas ni Leo Ruyan sa ospital.
Wala na siyang silbi ngayon. Hindi ko na kailangang mag-aksaya kahit isang kasing sa ospital. Pag-uwi sa bahay, walang ginawa si Leo Royan kundi umiyak at sumigaw mula umaga hanggang gabi. Sobrang hirap at sakit ang dinanas niya mula sa kanyang mga sugat. Hindi siya kumakain o umiinom. Sinasabing kasalanan ko raw dahil hindi ko siya naprotektahan. Dinalhan ko siya ng lugaw para subuan. Pero tinabig lang niya iyon at natapon. Sa kasawiang palad, tumapon ang kumukulong lugaw ng diretso sa mukha niya. Muling namilipit sa sakit si Leo Royan at nagpagulong-gulong sa sahig. Mahal, kailangan mong magpakatatag at mabuhay. Huwag kang sisuko. Iwala lang, malalagpasan mo rin itong sakit. At makakahawak ka ulit ng pinsel. Pagkatapos, kinwentuhan ko siya. Tungkol sa mga bulag na hindi sumuko at hinarap ang hamon ng buhay. Pero mas lalo lang nawalan ng pag-asa si Leo Royan nang marinig iyon. Chenmo, bakit? Bakit mo ako pinahamak ng ganito? Mahal, hindi ako ang nagpahamak sa'yo. Maghintay ka lang. Ang taong Samira sa buhay mo ay paparating na. Habang nagsasalita ako, nakarinig ako ng malalakas na iyak at sigawan mula sa labas ng pinto. Royan, ako to. Patawarin mo na ako. Paglabas ko para tingnan. Si Chu Sheng nga. Sa nakaraang buhay ko, sinamantala nila noong mabulag ako. Para maglandian ng walang hiya sa sarili kong bahay. Tiniis ko ang lahat ng sakit para lang mabuhay. Pero hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon ni Chu Sheng. Hanggang sa mahulog ako sa bangin. At mayabang na sinabi ni Chu Sheng kay Leo Royan. Maganda ang naisip kong paraan, di ba? Sa ganitong klaseng pagkamatay niya, hindi tayo mabubuking ng mga pulis. Pero hindi niya inakalang muli akong mabubuhay. Ngayon, nakaluhod si Chu Sheng sa pintuan ng bahay namin. Panay ang yuko at umiiyak na humihingi ng tawad. Binuksan ko ang pinto, at bigla siyang pumasok. Nagmamadaling lumapit kay Leo Royan. Royan, ayos ka lang ba? Sheng, sabi mo hindi mo ako iiwan. Di ba? Hindi, basta't pumayag ka lang. Habang buhay akong mananatili sa tabi mo. Tulad ng nakaraang buhay ko, ang dalawang ito, ay tuluyan na namang kinalimutan na nandito ako. Wow, napakagaling naman ng dalawang soang palad na to. Saka lang tumayo si Chu Sheng mula sa tabi ni Leo Royan. Patawad, Royan. Hindi ko sinadyang itumba ang florera. Gusto ko lang namang turuan ng leksyon si Chenmo. Royan, mapapatawad mo naman ako. Hindi ba? Noon, si Leo Royan ay matagal na hinabol si Chu Sheng bago niya ito napasagot. Pero wala pang 2 buwan silang nagkarelasyon. Bigla na lang nagpakasal si Chu Sheng sa isang babaeng nagkukunwaring mayaman. Kaya wala siyang nagawa kundi ang piliin ako. Sa loob ng 10 taon naming pagsasama bilang mag-asawa, palagi lang nasa bahay si Leo Royan at nagpipinta. Wala siyang kinikitang ni isang sentimo. Noon, wala pa siyang pangalan. Walang pumapansin sa mga gawa niya. Pero nagtrabaho ako nang walang reklamo. Ibinigay ko pa ang buong sweldo ko para buhayin ang pamilya namin. Kumuha pa ako ng magaling na guro para turuan siya. Noong mga taong iyon, para lang makapag-focus siya sa mga obra niya. Hindi ko nga magawang bumili ng kahit isang bagong damit. Hanggang sa wakas, unti-unti nang napansin ang mga gawa ni Leo Royan. Lalo siyang sumikat, gumaan na ang buhay namin. Nakapagtayo na rin kami ng kumpanya. Kaya lang, nakapangalan sa kanya ang lahat ng shares ng kumpanya. Ako ang nagpapatakbo nito. Araw-araw akong sub-sub sa trabaho. Samantalang si Leo Royan, kailangan lang mag-focus sa paggawa niya. Dahil sa pag-aasikaso ko, hindi niya maubos-ubos ang pera niya. Asawa ko, kung anong akin, sa'yo rin. At para rin ito sa mga anak natin. Huwag mo na masyadong isipin ang mga shares na yan. Akala ko naman, mapapahalagahan ni Leo Royan ang higit 10 taon kong sakripisyo. Na magmamalasakit siya sa pamilyang ito. Pero hindi ko inaasahan, na simula pa lang pala hindi na kami iisa ng puso. Para lang kay Chu Sheng. Hinayaan niya akong magduse sa mismong harapan niya. Ang maraming taon kong pagmamahal at sakripisyo, ay nauwi lang sa napakasakit na katapusan. Habang tinitingnan ko silang dalawa, wala na akong ibang nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Sheng, kalimutan na natin ang nakaraan. Ngayon, isa na akong milyonarya. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mong buhay. Nakalimutan niya na lahat ng meron siya ngayon ay dahil sa pagsalo ko sa mga tagay niya. Hanggang sa magdugo na ang sikmura ko. Leo Royan, ang ibig mo bang sabihin makikipaghiwalay ka sa akin? Patawad, Mr. Chen.
Hindi ko po sinasadya, makita ko lang si Ruyan, sapat na po sa akin. Wala akong intensyong paghiwalayin kayo. Si Chu Sheng ay isang napakawalang kwentang lalaki. Noon, wala man lang maibigay sa kanya yung nagpapanggap na mayaman niyang asawa. Kaya gusto niya agad makipaghiwalay. Hindi pumayag yung isa at binugbog pa siya. Ilang taon siyang nagdusa sa kahirapan habang binubugbog. Sa huli, yung asawa niya ay gumawa ng ilegal na bagay at nakulong. At doon lang siya nakawala sa kasal na yun. Tapos ngayon, gusto niyang makipagbalikan kay Liu Ruyan. Halatang halata ang mga makasariling plano nitong si Chu Sheng. Sinaktan mo ng ganito ang asawa ko. Tapos gusto mo pang patawarin kita. Chen Mo, alam na ni Sheng ang pagkakamali niya. Pinatawad ko na siya. Bakit pinalalaki mo pa ang issue? Pasensya na. Masyadong masama ang naging epekto ng isyong ito sa internet. Kung hindi mapaparusahan ang nanakit, marami pang gagaya sa kanya. Kaya kinasuhan ko na si Chu Sheng. Maghintay ka na lang na mabulok ka sa kulungan. Iurong mo ang kaso. Iurong mo na agad ang kaso. Hindi mangyayari yan. Chen Mo, makikipaghiwalay na ako sa'yo ngayon din. Ibibigay ko sa'yo ang kalahati ng mga ari-arian natin. Sapat na yon para mabuhay ka habang buhay. Kailangan mong iurong ang kaso. Ibibigay mo ang kalahati ng ari-arian. Akala mo ba mababayaran mo ako niyan? Hindi lang ang lahat ng ari-arian ang kukunin ko. Pagbabayaran ko rin sila ng mahal. Pagkasabi nito ni Liu Ruyan, nataranta si Chu Sheng. Lumapit siya kay Liu Ruyan. At may ibinulong sa tenga nito. Doon lang malamig na suminghal si Liu Ruyan. Pagkatapos itong gawin, biglang lumuhad si Chu Sheng sa harapan ko. Ginoong Chen, ano bang kailangan kong gawin? Para mapatawad mo ako, kahit mabulok pa ako sa kulungan. Hindi na maayos ang sitwasyong ito. Tsaka, pumayag na nga ang biktima na patawarin ako, Bakit ba ang tindi mong mangipit? At ayaw mo talagang palampasin to? Buong lakas kong sinampal si Chu Sheng sa mukha. May sakit ngayon si Liu Ruyan. Kaya medyo naapektuhan din ang pag-iisip niya. Kaya kung tanggapin kung makapagsalita man siya ng labis. Pero ikaw ang Samira sa kinabukasan niya. Mahigit 10 taon ko siyang sinamahan. Ang dami naming pinagdaan ng hirap. Ngayong sikat na siya. Sinira mo naman ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Napakalakas ng pagkakasampal ko. Kaya natamba at napasubsob sa lapag si Chu Sheng. Sapo-sapo niya ang kanyang mukha habang napapasigaw sa sakit. Nagmamadaling lumapit si Liu Ruyan para alalayan siya. Pero sa pagpapanik ay natamba rin siya sa sahig. Agad naman siyang inalalayan ni Chu Sheng. Para silang mag-asawang nagdadamayan sa hirap at ginhawa. Chen Mo, maayos ang pag-iisip ko. Ano bang kailangan para iurong mo ang kaso? Sabihin mo lang ang gusto mo. Papayag ako. Gusto ko ang buong kumpanya at lahat ng ari-arian na nakapangalan sa'yo. Kay Liu Ruyan ang lahat ng shares sa kumpanya. Ano namang silbi kung hindi ka papayag? O baka naman, ngayong isa na lang siyang pulubi at bulag. Iiwan mo na siya? Hindi ko iiwan si Ruyan. Naglabas ako ng isang dokumento at inabot ito sa kanila. Kung ganoon, kung gusto ninyong iurong ko ang kaso, pirmahan nyo ang kasunduang ito. Ano? Gusto mo ng 80% ng shares. Sa sumunod na segundo, pinunit-punit niya ang kasunduan. Nasa akin ang alas ngayon. Okay lang kung ayaw mong pumirma. Mabulok ka sa kulungan. Teka lang, Chen Mo. Masyado ka namang sekim. Bakit napakalaki naman ang hinihingi mo? Ngayon, hindi ka na talaga nagpapanggap Kung umasta siya, akala mo siya ang tunay na asawa ni Liu Ruyan. Chu Sheng, umayos ka nga. Pang-apat na kabit ka lang. Kailan pa? Naging karapatan mong makialam sa pamilya ko. Chen Mo, sumusobra ka na. Nagagawa mo pang bantaan si Asheng. Tama ang sinabi ni Asheng. Masyado kang gaaman. Hinding-hindi ko pipirmahan ang kasunduang ito. Liu Ruyan, paano ka ba pipili ngayon? Nasa mga kamay mo ang desisyon. Bibigyan kita ng kalahating araw para mag-isip. Ibibigay mo ba sa akin ang mga shares? O hahayaan mong makulong iyang kalaguyo mo? Depende na yan sa pipiliin mo. Pagkasabi ko niyan, kinuha ko ang bag ko at lumabas. Para bigyan silang dalawa ng oras na magsarili. Sa nakaraang buhay, matagal na silang may relasyon. Nag-aalangan lang noon si Liu Ruyan dahil sa reputasyon niya. Kaya hindi niya kayang mangaliwan ng lantaran. Nangako si Liu Ruyan kay Chu Sheng na makikipagdiborsyo siya agad sa akin. Pero palagi niya itong ipinagpapaliban. Kaso nainip na si Chu Sheng. Kaya sa sobrang galit niya, binato niya kami ng plorera.
Balak niyang sirain ang buhay naming dalawa ng sabay. Alam kong pera lang naman ni Leo Ruyan ang habol niya. Hindi niya talaga mahal ang babaeng yun. Gagawin niya ang lahat kapag hindi niya nakuha ang pera. Nang mabulag ako, nawalan na silang dalawa ng hiya. Gaya ng inaasahan, wala pang 10 minuto. Sa kuha ng kamera sa bahay, kitang-kita na ang paglalandian nilang dalawa. Pinatay ko ang cellphone ko. At ipinasa ko ang lahat ng ebidensyang ito sa abogado ko. Nagpahinga ako ng 1 linggo sa inuupahan kong apartment. Sa buong linggong iyon, buong pusong inalagaan ni Chu Sheng si Leo Ruyan mula ulo hanggang paa. Sobrang tamis nila, parang mga bagong kasal. Ngayon, parang takot na takot si Leo Ruyan na mawala sa kanya si Chu Sheng. Alam kong nagbalik din siya sa nakaraan. Kasi alam ni Leo Ruyan na si Chu Sheng ang makakasama niya hanggang sa dulo ng buhay niya. Ngayon, isa na siyang bulag. Natatakot siyang baka iwan siya ng kaisa-isang babaeng pinakamamahal niya. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik ako sa kumpanya. Nang itulak ko ang pinto ng meeting room, nakita kong magkatabing nakaupo sina Chu Sheng at Leo Ruyan sa kabisera. Ako na ngayon ang sekretarya ni President Leo. At may balita ako sa iyo. Tanggal ka na sa trabaho. Nagkatinginan na lang ang mga gulat na shareholders. Alam naman ng lahat na nangaliwa si Leo Ruyan. Pero hindi nila inasahan na pagbalik ko pa lang sa opisina. Ganito agad katinding drama ang bubungad sa kanila. Ngumiti lang ako at hindi umimik. Dumiretso ako at umupo sa pwesto ko. Chen Mo, hindi mo ba naintindihan? Sabi ko, sis auntie ka na. Lumayas ka na sa paningin ko. Chen Mo, pakikipag-divorce na ako sa'yo. Umalis ka na sa kumpanyang ito, ngayon din. Mr. Chu, pati ba naman pagpasok sa banyo ng asawa ko, ikaw pa rin ang alalay. Siguradong pagod na pagod ka lately, no? Nagtakip ng bibig ang lahat ng shareholders at pasikretong nagtawanan. Namula at namutla sa sobrang hiya at galit ang mukha ni Chu Sheng. Chen Mo, anong ipinagmamalaki mo? Iniwan ka na nga ng sarili mong asawa. Ang kapal pa ng mukha mong pagtawanan ako. Sa sobrang pagpapakasarap ninyong dalawa, nakalimutan nyo na yata ang oras. Nakalimutan nyo na ba yung tungkol sa pag-address ng kaso? Biglang namutla ng husto ang mukha ni Chu Sheng. Kasi nitong mga nakaraan, puro sa pagkapit lang kay Leo Ruyan nakatuon ang isip niya. Tutal, nakapangalan naman kay Leo Ruyan ang lahat ng ari-arian ng pamilya ko. Kapag nakuha niya ang lahat ng yun, siguradong hindi na siya maghahirap kahit hanggang sa susunod na buhay. Napahiya ng husto si Leo Ruyan. Kaya mabilis niyang pinalabas ang lahat mula sa meeting room. Hanggang sa kaming tatlo na lang ang naiwan sa loob. Ruyan, uminom ka muna ng tubig. Tingnan mo tuyot na yang labi mo. Salamat, Asheng. Ang dami mo nang ginawa para sa akin. Ruyan, para sa'yo gagawin ko ang lahat. Pinastay niyo ba ako rito? Para lang manood sa nakakadiri ninyong landian. Huwag ninyong kalimutan, kasal pa rin kami ni Leo Ruyan. Ang lalaking hindi minamahal, siya ang totoong sabit sa relasyon. Chen Mo, ikaw ang dapat na umalis dito. Oo nga pala, sekretarya na ako ngayon ni Ruyan. May maayos na rin akong trabaho. Ay urong mo ang kaso, at babayaran kita. 100 milyon. Pag kulang dyan, huwag na tayong mag-usap. Nanghuhut-hut ka ba? Wala ngang 100 milyon sa kabuuan ang asawa mo eh. E di ituloy mo ang kaso. Hindi ko rin naman kailangan ng pera mo. Ruyan, tingnan mo nga siya. Kumalma ka lang, Asheng. Ako na ang kakausap sa kanya. Chen Mo, pumapayag na akong ilipat sa iyo ang mga shares. Pero 40% lang. Pirmahan mo na ang kasunduan. At isabay mo na rin pirmahan ang divorce papers natin. Sige, umpisahan na natin ang proseso. Alam ko namang hindi nila ibibigay sa akin ang ganoon kalaking pera. Pero habang nagpapahinga ako ng panahong ito, nakabuo ako ng mas malinaw at detalyadong plano. Nang mapirmahan ang kasunduan, iniurong ko na rin ang kaso. Hindi pa rin tanggap ni Chu Sheng ang nangyari at nakasimangot siya. Napakadali naman yata ng lusot niya dito. Basta't makasama lang kita, at madiborsyo mo agad si Chen Mo. Bale wala ang maliit na kawalang ito. Dahil doon, napangiti rin sa wakas si Chu Sheng. Mahal, gusto ko bigyan mo ako ng 8 anak ha. Wala akong panahong panoorin ang kalandian nila. Kaya tumalikod ako at bumalik sa sarili kong opisina. Ngayong hawak ko ang 40% ng shares. Ito na ang magiging puhunan ko para sa panibagong simula ng buhay ko. Habang nag-aayos ako ng mga gamit ko, biglang sumulpot si Chu Sheng sa may pintuan. Chen Mo, hindi mo to inaasahan, no?
Kahit ganito na ang ginawa kong pananakit kay Ruyan, napapatawad pa rin niya ako. Ganyan niya ako kamahal. Biruin mo, naging pabor pa sa akin ang mga nangyari. Bibigyan kita ng 1 oras para magligpit. Lumayas ka na. Huwag ka na ulit magpapakita sa asawa ko. Kundi, makakatikim ka talaga sa akin. Hindi nagtagal. Nagdagsaan ang buong management ng kumpanya sa opisina ko. Boss Chen, kung aalis kayo, magre-resign na rin kami. Sasama kaming lahat sa inyo. Isasama namin ang lahat ng tao sa kumpanya. Sasama sa inyo. Kayo ang nagbuhos ng dugot pawis sa buong kumpanyang ito. Nakita namin yun lahat. Tapos ngayon, yung walang hiyang lalaki at malanding babaeng yun ang aani ng pinaghirapan nyo. Pinalayas pa kayo. Hindi kami papayag. Habang nakatingin sa kanilang mga matang puno ng sinseridad, naisip ko talagang magtayo ng sarili kong kumpanya. At kikilos ako agad. Pero hindi pa kayo pwedeng umalis ngayon. Nag-trending sina Liu Ruyan at Chu Sheng sa internet. Siyempre, sikat kasi si Liu Ruyan. Nang ma-interview siya ng mga reporter, umarte siyang sobrang nasasaktan. Ibinigay ko ang lahat sa ex-husband kong si Chen Mo. Kulang na lang pati buhay ko ibigay ko sa kanya. Pero pagkatapos kong maging ganito, nagawa niya akong iwan ng ganon-ganon na lang. Para makipagrelasyon sa ibang babae. Noong una pa lang, ang sama na ng ugali niya. Kaya kami naghiwalay ni Asheng. Ngayon, si Asheng na ang nag-aalaga sa akin buong araw. Pinagsisisihan ko talaga na nagpakasal ako kay Chen Mo. Laking pasasalamat ko sa Diyos. Dahil ibinalik niya si Asheng sa tabi ko. Sumabog talaga ang balita sa internet. Panay ang puri ng mga tao na kesyo gwapo at mabait daw si Chu Sheng. Dahil dito, biglang tumaas ang stocks ng kumpanya ni Liu Ruyan. Kumita ng limpak-limpak na pera ang dalawang yun. Nagpadala sa akin si Chu Sheng ng mga litrato ng iba't ibang luxury items na binili para sa kanya ni Liu Ruyan. Mayabang pa siyang tumawag. Chen Mo, nakita mo na, ako ang tunay na swerte ni Liu Ruyan. Pumalo sa pinakamataas ang stocks ng kumpanya namin. Sa'yo na yung 40% mo. Habang nakatingin sa mga litrato ng mga luxury items niya na halatang hinaluan ng peke. Hindi ko napigil ang mapatawa. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Tingnan lang natin kapag umiyak ka na. Ang bait sa'yo ni Liu Ruyan, no? Binibilhan ka lang niya ng mga ganyan para utuin ka. Turing niya sa'yo parang isang pulubi. Chu Sheng, kung talagang mahal ka niya, bibilhan ka niya ng mag-agarang sasakyan at mansyon. Bibigyan ka pa ng shares sa kumpanya. Pero kaya ba niyang ibigay yun sa'yo? Inis na binaba ni Chu Sheng ang tawag. Alam kong nagtagumpay akong sirain ang relasyon nila. Ilang buwan din silang naging masaya. Panahon na para bumagsak sila at makaranas ng hirap sa buhay. Simula ng tawag na yun, naging masyadong tahimik na sila. Hindi na rin sila nagpo-post ng kaswitan nila online. Balita ko nga nag-uumpisa na silang hindi magpansinan. Mahigit 10 taon kaming naging mag-asawa, at based na rin sa mga naranasan ko noong nakaraan. Kilalang kilala ko pa rin si Liu Ruyan. Ang pinakamahal niya, ay walang iba kundi ang sarili niya lang. Hinding-hindi niya ipagkakatiwala ang buong yaman niya kay Chu Sheng. Kapag ginawa niya yun, tiyak na sisipain din siya palabas. Gusto niya lang kontrolin si Chu Sheng gamit ang pera. Para manatili itong sunod sa Niren sa kanya. Sa wakas nagbukas na rin ang bago kong kumpanya. Ang lahat ng empleyadong naiwan sa kumpanya ni Liu Ruyan ay mga tapat kong tauhan. At ngayon opisyal na akong naging kalaban ni Liu Ruyan. Naramdaman din niyang may mali. At galit na galit siyang tumawag sa akin. Chen Mo, ang kapal ng mukha mong agawin ang negosyo ko. Madam Liu, huwag mong kakalimutan. Mag-asawa pa rin tayo ngayon. Hindi pa tapos ang cooling off period natin. Kung anong akin ay sayo rin. Ba't ka ba natataranta? Magkita tayo sa civil registry pagkalipas ng 3 araw. Makalipas ang 3 araw, nakuha na namin ang divorce papers namin. Gaman agad ang pakiramdam ko. Wala na akong sinanto sa pag-agaw sa mga kliyente ni Liu Ruyan. Ang matindi pa rito, ang mga lumang empleyadong naiwan sa kumpanya niya ay nang mapansin ni Liu Ruyan na may mali, huli na ang lahat, isa-isa niyang tinanggal ang mga empleyado. At ang mga empleyadong iyon, hindi lang nakuha ng buo ang separation pay nila. Agad-agad din silang lumipat at nagtrabaho sa kumpanya ko. At sakto namang kinontak ko ang media sa mga oras na iyon. Ibinunyag ko kung paano nagtapon ng gamit si Chu Sheng mula sa itaas at kung paano nila ako pinilit na i-atras ang kaso. Pati na rin ang panloloko nilang dalawa habang hindi pa kami formal na naghihiwalay. Lahat ng iyon ay isiniwalat ko sa kanila.
Agad itong gumawa ng malaking ingay sa internet. Isang araw, kakatapos ko lang pumirma ng isang malaking kontrata. Nang biglang sumugod si Liu Ruyan. Ay nalalayan siya ng assistant niya papasok sa opisina ko. Ibang-iba na ang pakikitungo niya sa akin ngayon. Magandang araw, Mr. Chen. MS, Liu. Bakit yata napadalaw ka rito ngayon? Nasaan ang partner mo? Bakit hindi mo yata kasama? Sapol na sapol si Liu Ruyan sa sinabi kong iyon. Halos pumutok siya sa galit. Ang walang utang na loob na Chu Sheng na yun. Sinamantala niya ang pagkabulag ko. Sinamantala niya na hindi ako makakita. Palihim niyang kinuha ang cellphone ko at nag-transfer ng pera sa account niya. Nilagyan pa niya ng note na kusang ibinigay, daw. Tinangay niya ang halos 10 milyong piso ko. Nako, MS, Liu, parang ibang tao naman kayo. Ang pera niyo ay pera rin ni Mr. Chu. Bakit kailangan niyo pang kwentahin yan? Pero ayaw niya akong pakasalan. Kaya, anong kailangan mo sa akin ngayon? Chen Mo, magsama na ulit tayo please. Tinitigan ko ang makapal niyang pagmumukha. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng kapal ng mukha para sabihin yun. Dati, ang bait-bait mo sa akin. Lahat ng masasarap na pagkain, magagandang damit, at mga gamit. Tinipid mo ang sarili mo para lang maibigay sa akin ang lahat. Alam kong mahal mo pa rin ako ngayon. Di ba? Di ba mahal mo pa ako? Kasalanan ko ang lahat ng nangyari noon. Painrahan lang pala talaga ako ng walang hiyang Chu Sheng na yun. Ngayon alam ko na ikaw lang talaga ang totoong nagmamahal sa akin. Tama na, kung iyan lang din naman ang ipinunta mo rito ngayon. Makakaalis ka na. Nang makita niyang seryoso at buo ang desisyon ko. Mula sa mga blanko at basag na matang iyon. Umagos ang 2 linya ng malabong luha. Chen Mo, alam kong ikaw ang pinakamabait. Hindi mo naman yata kayang panoorin na lang akong malugi. At mauwi sa pamamalimos sa kalsada, di ba? Ipakilala mo naman ako sa 1 o 2 sa mga kliyente mo. Para lang makabangon ako, Boss Liu. Maliit na bagay lang yan. Magpapaparty ako ngayong gabi. Kailangan mong pumunta, Umalis nang may buong kumpiyansa si Liu Ruyan sa kumpanya ko. Akala niya, katulad pa rin ako ng dati sa nakaraang buhay ko. Na hinding-hindi siya kayang bitawan. Mabilis na dumating ang oras ng usapan. Nagkasalubong kami ni Liu Ruyan sa may elevator. Boss Liu, dito tayo, aalala yan na kita. Biglang umayos ng tayo at tinuwid ni Liu Ruyan ang kanyang likod. Pagdaan namin sa isang kwarto, nakabukas ng bahagya ang pinto nito. Narinig mula sa loob ang malandi at maharat na tawa ng isang lalaki. Napakakuripot talaga ng Liu Ruyan na yun. Ni hindi man lang magawang gumastos para sa akin. Hirap na hirap pa kong makahuthot ng pera mula sa kanya. Mula ngayon, hinding-hindi na ko makikipag-ugnayan sa babaeng yun. Nasusuka ako tuwing nakikita ko siya. Dahil sa mga sinabi ni Chu Sheng, humagalpak ng tawa ang babaeng katabi niya. Ang galing mo talaga. Mula ngayon, ikaw na ang baby ko. Kukunin natin ang pera ng tandang Liu Ruyan na yun. At magpapakalayo-layo tayo. Sa labas ng pinto, nanginginig sa matinding galit si Liu Ruyan. Bigla siyang kumawala sa pagkakahawak ko. At nagwala papasok sa loob ng kwarto. Dir-diretso siyang sumugod palapit kay Chu Sheng. Liu Ruyan, anong ginagawa mo? Pina-arkaila ko na ang buong palapag na ito. Kaya walang makakarinig sa paghingi niya ng saklolo. Chu Sheng, humanda ka sa akin ngayon. Ginagastos mo ang pera ko para sustentuhan ng malanding yan. At nilolokot pinatutubuan mo ko ng sungay. Tapos gusto mo pa kong patayin. Dapat pala, hindi ko na pinilit si Chen Mo na patawarin ka noon. Dapat lang na mabulok ka sa kulungan. Mabulok sa kulungan. Umalingaw-ngaw sa buong kwarto ang mga nakakapasong sigaw ni Chu Sheng. Parang wala man lang narinig si Liu Ruyan. Palakas ng palakas ang mga hampas niya. Habang ang babaeng katabi ni Chu Sheng. Nang biglang sumugod si Liu Ruyan sa loob, ay nakalabas na agad. Lumapit siya sa tabi ko. Boss Chen, maayos naman po ba ang pagkakagawa ko sa trabaho? Sobrang tagumpay. Asahan mo ang promotion, dagdag sweldo, at bonus pagbalik natin. Nagpasalamat ang babae bago siya umalis. Siyempre, ako ang nagplano ng lahat ng nangyayari ngayon. Kahit nabulag si Liu Ruyan, wala pa ring binatbat sa kanya si Chu Sheng. Sa tindi ng galit ni Liu Ruyan, wala man lang nagawa si Chu Sheng para ipagtanggol ang sarili. Umiiyak siyang lumuhad sa sahig, habang mahigpit na nakayakap sa mga binti ni Liu Ruyan. Tama na, parang awa mo na. Ruyan, nakikiusap ako, palampasin mo na ko.
Nang marinig ito, mas lalo lang nagwala sa galit si Liu Ruyan. Pinaulanan niya ulit ito ng sunod-sunod na suntok at sipa. Isang napakalakas at nakakapasong sigaw ang pinakawalan ni Chu Sheng. Ewan ko lang kung naalala pa niya. Sa nakaraan kong buhay, ganitong-ganito rin ako nang lumuhod at magmakaawa sa kanila. Pero wala man lang silang naramdamang kahit kititing na awa. Pinanood pa nila akong mahulog sa bangin nang walang ginagawa. Sa buhay na ito, naranasan din sa wakas ni Chu Sheng ang pakiramdam na yon. Maya-maya pa'y umakyat na rin ang mga gwardya ng hotel. At mabilis na tumawag ng ambulansya. Siyempre, hindi ko hahayaang mamatay si Chu Sheng. Ako mismo ang tumawag sa mga gwardya para umakyat dito. Gusto kong manatiling buhay na buhay si Chu Sheng. Nang ilabas si Chu Sheng sa stretcher ng mga medic, naghihingalo na siya at halos wala ng buhay. Chen Mo, ituloy na natin ang pag-uusap tungkol sa negosyo. Tiningnan ko si Liu Ruyan. Umasta siyang parang walang nangyari. President Liu, sa tindi ng nangyaring gulo dito, tiyak na nakarating na ang balita sa mga business partners natin. Pinalitan nila ang oras ng usapan. Sa susunod na lang daw. Iniwan kong mag-isa si Liu Ruyan sa hotel. Tapos umuwi na ako. Komportable akong nagsalin ng isang basong red wine. At naghintay na lang na magsimula ang susunod na eksena. Bagbog sarado si Chu Sheng. Wala man lang nag-alaga sa kanya noong nasa ospital siya. Pagkalabas niya, nagsimula na naman siyang lamandi sa iba't ibang mayayamang matrona. Pero kahit anong pambabola ang gawin niya, wala nang pumapansin sa kanya. Doon lang nalaman ni Chu Sheng na siniraan pala siya ni Liu Ruyan kung saan-saan. At ipinagkalat na mahilig siyang manulat ng asawa ng iba. Dahil dito, nawalan ng pagkakakitaan si Chu Sheng. Naubos na rin ang natitirang ipon niya kakawaldas. Samantala, tuluyan na ring nabangkarote ang kumpanya ni Liu Ruyan. Araw-araw siyang pumupunta rito para kulitin ako. At tawag ng tawag sa cellphone ko. Chen Mo, kasalanan lahat ito ng basurang lalaking si Chu Sheng. Tayong dalawa talaga ang para sa isa't isa. Kailangan mong maniwala sa sasabihin ko sa'yo ngayon. Nabuhay akong muli, sa nakaraang buhay natin, mag-asawa tayo. Sobrang mahal na mahal natin ang isa't isa. Nagkaroon tayo ng 2 anak. At sila ang nag-alaga sa atin hanggang sa pagtanda natin. Ang daming inimbentong kasinungalingan ni Liu Ruyan. Pero wala itong talab sa akin. Sa buhay na ito, naging bulag ako. At hindi rin naging maayos ang pag-iisip ko. Kaya ako naniwala sa mga panlilinlang ni Chu Sheng. Kaya ako nagpakatanga at nakipaghiwalay sa'yo. Chen Mo, magbalikan na tayo. Magkaanak ulit tayo ng 2. At ituloy natin ang masayang buhay natin noon. Hindi ka na naghanap ng iba. Sigurado akong hinihintay mo pa rin ako. Biglang may umagaw sa cellphone ko. Nakakatakot ang lamig ng boses ng babae sa tabi ko. Subukan mo pang guluhin ang asawa ko. Titiyakin kung ikaw na bulag ka ay magiging. Sobrang natakot si Liu Ruyan kaya hindi na siya nakaimik. Ibinaba ang telepono. Iyakap ko ng mahigpit ang babae. Chen Mo, sa akin ka lang talaga. Ang tagal kitang hinabol at sinuyo noon. Bakit ba kasi pumatol ka pa sa isang walang kwentang babaeng yun? Ngayon akin ka na talaga ng buong buo. Kababata ko siya. Bata pa lang kami, may gusto na siya sa akin. Pero kahit minsan, hindi ko man lang siya nilinggan. Ngayong nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Tsaka ko lang nalaman kung sino talaga ang totoo sa akin. Hindi nagtagal, ginanap na ang kasal ko. Nang araw na yun, ipinilit talaga ni Liu Ruyan na pumunta sa kasal. Pero habang nasa biyahe pa lang siya papunta rito, bigla na lang nawalan ng preno ang truck ni Chu Sheng. At mabilis itong sumalpok sa kanya. Bulag na si Liu Ruyan. Kaya wala siyang nagawa para makaiwas. Doon din mismo, nalagutan siya ng hininga. Tiningnan ni Chu Sheng si Liu Ruyan na nakahandusay sa kalsada. Tumingala siya sa langit at tumawa ng parang baliw. Liu Ruyan, karma na natin to. Kahit anong galing natin magplano. Hindi natin naisip na ganito ang magiging katapusan natin. Kahit nang dalhin na siya ng mga pulis. Tumatawa pa rin siya ng malakas. Nabaliw na talaga siya, nang malaman ko ang balitang ito. Nasa isang candlelight dinner ako kasama ang asawa ko. Isa rin itong magandang balita para mag-celebrate, hindi ba? Ngayong nagtapos na ang pagpatay nila sa isa't isa. Lahat ng kayamanan ni Liu Ruyan ay bumalik na ulit sa mga kamay ko. Kung hindi dahil sa suporta at mga sakripisyo ko noon, kailanman ay hindi siya angat sa buhay.